Ayon ko. That is what we call spiritual rest. Amen. Okay? Pag niya, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall receive rest into your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Okay? So that is what we call true salvation. Okay? Primary call is universal. Okay? And then you are called to the kingdom. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? 11, 12, Esther 4:14. Okay? And then another call is a personal relationship with the Lord Jesus Christ. And there is siya sa parentheses sa primary call. Nagpa niya? Okay? Gitawag ka sa Ginoo. Kung nga gitawag niya ka, may purpose siya. Wala niya lang gitawag sa kalwasan. Gitawag niya ka na gamiton ng instrumento sa iyang luwato. And you must define what is your role in the church. Can you imagine why there are young people and even workers and even mga kauturan define church so boring? Because they never define their role in the church. Ma-define ang ilang role sa iglesia. Ang marami na, ang kanto sa church, PP lang kung kumati, puling, masaway, panguya, pamantay, no? Kagpahibag naman, no? Abi nila mo na, kung hindi mga kauturan, may tinutuyo ang Diyos na gintawagya ka. May katuyuan siya kung naging tawagya ka. Amen. Kagina, Pastor Gerard, siya gipa-preach ko to sa female mga penitents. Yung Pastor Jer, pagsunod ko ba na, grabe, ka pala nagdoblahin ko. Hindi ko naman. Yeah, because I can feel the presence of God. Nagkanta, choir ang mga Pastor James, ang mga female PDS, I surrender. Grabe. Hindi mga kauturan. Pag may isa ito nga nag-testify, yung Pastor, ito ka-religion na nag-Bible study ni, pero sa nagkabati, kami sa mensahe nyo, nakasiling ko nga, this is it. Ang morning dugay ko na ginapangita. Amen. Ito kami na mo, may Baptist, may English, wala na English yan, may Seventh-day Adventist, ang Baptist na ito, 4 bilong. Kita isang apostolic. Yan, Pastor, sa pito nila na nagasulod, Bible study, when I listen sila niya sa inyo, may man po sila niya pagkalahin sa iba. Pero sa kabatian ko mensahe sa Apostolic Church, sa matutunan yung nagkasa sa Acts 38, yan mo na rin dugay kung ginapangita. Amen, amen. Say, praise the Lord. The message of truth stands among other messages. Ano ang mensahe sa iba naman? Alsang imo tuong nawag ka ba na si Kristo ka personal mga Diyos ka manluwas? Manluwas ka na, ya Pastor, sobra kami ka ba? Manlualsa. Kung kami ka ba? Chance niya Pastor, sa nabatsaga namon, sa nagwalay ka. Praise the Lord. Amen. It's not because of me, it's because of the power of the Holy Ghost. So, ito lang kami yan. Say, praise the Lord. So, that is the primary call, to be a disciple. Dira ang word ng discipline, dira nagikan ang word ng disciple. So, word ng discipline. So, a disciple is a disciplined kind of person. Okay? Bisan sa tayo mo disiplinado. Okay? Pastor James, kung mga tiga lima, tayo nagpuro. Sino takin siguro ko sa 20? Pumunta lima ka oras ng kamampi ka lang na kapihan for 5 hours. Luwas mo nagtuon ka. May kape ka dati, tapos may mga online business ka to, okay na. Kung sa kapihan ka, na wala ka man sa mga importante lang na binilyon na mga transaksyon, taglima ka ka oras yesterday, ay, pumuli ka ito kung basa Bible mo, scrutinize mo na yung mga lecture sa MCMA, kung tinag-alam ka ba? Say, praise the Lord. Don't waste your time. Don't throw away your tomorrow. Okay? Discipline your time. Discipline yourself. Make yourself productive in the kingdom of God. Say, praise the Lord. Amen. So, continue, sister. Miss Bruce, another time. So, sige.
It entails obedience to salvation plan, a growing, maturing relationship with God, a living brand new abundant life. Kung ano sa ilalong sa primary call, becoming a student of His Word, obeying, not just hearing His Word. Okay? So, ari ang chart sang duwa ka calls, no? Okay? The general or the universal, and the secondary. Ang dimension niya sila is salvation, ang secondary call is service. The purpose is to save, and then the purpose of the secondary call is to serve. And then called to Him, called to do the work for Him. The general or universal call is called to the kingdom, and then called to the work of the kingdom. And then the kingdom math is adding to the kingdom and then advancing the kingdom. Okay? That's the difference between the primary and the secondary call. Amen. You may have the primary call, but you must define your secondary call. Nangaari ng Kristo. Yes, ginawa sa Ginoo. Di maano ko di ari na ko Kristo. Okay? So, the desire, kasugod. Hindi ka mga kapastor kung may kandong. Kaya na pagkapastor, hindi man halandumon. Sa Kristo Lord. Oo, mga pagpastor, hindi halandumon. Pero hindi ka kapastor kung wala ka handong. It starts with a desire. Kung ito sa naligan niya sa lingkod. Pastor, paano mo nabalaan na tinawagin ko sa Ginoo? Sa panamagulay, if you have seen the need and you have the earnest compassion and the burning desire to fill in that need. Pag sunod na simbahan, kung dugin ninukan simbahan, i-arrange ko mga pangin. Kung yung mga tanong doon nagkalalaya, bunyagan ko na ito mo lawa ang simbahan na pangkuhaan mo na ito ulang ito magpugis ng pinta. Ako mismo pagkakong pintura, pintahan ko. Dirang parang nasugod na sa early days sa imo ministry, dirang nagasugod ng calling sa Diyos. If you have the compassion and if you have the concern to the Word of God. Say praise the Lord. May concern ka lang. Okay? Nakita mo ang lababo at tinibas agad. Kung tumatuloy na lang arrange ko na galing. Tinagkasugod. Nga ang responsibilidad niyo, kasugod sa sunod ba na yun? Amen. Say praise the Lord. Muna mga kauturan, pagsunod na kasod sa bahan, inspection na kasod. Pag-ista ko natin. Okay? Kaya ginamarkahan ko mga young people at mga workers na may concern sa product. Pastor, kita ko ito lang yung rinanda doon, hindi ko ba ako Pastor, ako na lang tumabakal sa gadget. Ako na tumabakal, Pastor, sa ang flasher ito lang ko ba? Ako na ito, Pastor, madisponera. Hindi ko yun yung matanong may calling sa iyo. Nga sa mga gagmay ng utan, masaligan mo siya. Kaya kung hindi ka masaligan sa gagmay, paano masaligan sa tagpo? Amen, amen? Say praise the Lord. So, calling. Hallelujah. The Christian and specific, vocational call. Additionally, there are those that are called into the fivefold ministry. Okay? The calling at this level encapsulates our work or vocation. The word vocation comes from the Latin vocare, which means to call. Your calling is a summons from God. Lalaka mo summon. Kung ipasumon ka sa barangay, na sa lingon, kanto ka to, ipatawag ka, kanto ka to. Okay? To use your life and gifts for the advancement of His kingdom. Okay? Ganito ng kapuhi mo pag hiyas ang talento, ang skills na kasi. Kumayo ka sa pamanday, voluntaryo ka, Pastor, magpulig ko na, Pastor, sa mga carpentry works, construction works sa iglesia. Kumayo ka sa computer, Pastor, ma-produce kita mga handouts, ma-produce kita mga handbills, kag mga, ano ganyan parawag ng tiklop-tiklop na? Tracts, o mga Bible tracts. Amo na, Pastor, ang ako na i-contribute for the kingdom of God.
kami sa muna mga kauturan, pamamarag ko sa journalism, nag-produce kami apostolic plays. Okay? Kasta subong, ara na, indilin ko na sa ila, kasta subong, ara na yapon. Pinapublish ng mga kauturan dito sa Manila. Apostolic plays. And I wrote several articles pertaining to doctrine, pertaining to spiritual growth. Okay? Itipon mong tanan ng mga, may mga journalism prowess, kag nag-create kami digital magazine, e-magazine. First of all, pwede na nanay mo. Okay? Kung mag-collaborate lang, mag-synergize lang, hallelujah. We can create such. Amen, amen. Amen. It depends on your availability. It's not only your ability, but your availability. Kaya kung abilidaran ka, hindi ka man available, useless in the kingdom of God. Pagpaganda Ginosos niya gawin. Amen. The question of timing of receiving His call. When did you receive the call? The Bible says, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. You are called with a purpose. And if you align yourself in the will of God, then God can use you mightily. Kung maayo ka sa kaya mo niya mga pamatanong ka workers na maayo ka sa pamahaba sa imla nila, gamitan na sa pamambuntis. Hindi na paggamitan sa pagbulating, pag-ating, o pagpapagpudol, gamitan na to propagate the gospel. Say praise the Lord. Okay? Hindi mo ko, Pastor James, tanan ng mga kusok-kusila sa church ng mga sa Talisay, pangasayanan ko Okay? Doon ka mga palpahan sa inyo. Abe, witness ka mo to. Dami mo nadala nila. Hindi ko isugit nyo lang ang kabuhi ni Yesu Cristo. Huwag na sa iba niyang kabuhi, ha? Kay Cristo lang. Tagaan ko sa the life of Christ na tulin yun Ang mga marites, kung magamit mo sa ginagawa ng Diyos, pupunti ka nasi. Galatan ka pala, kasinggit ka sila. Amen, amen. Okay? Kita niyo mga kauturan, God really is a God of wonders. Amen. He used the strength of Samson. He used the wisdom of Solomon. And He used the leadership style of Moses. Okay? And He used the brilliancy of preaching of Isaiah. Sino si Isaiah? The court preacher. Marcos lang, you are the Isaiah of the 21st century. Why? You are just only the one who can preach to the mayor. Bagtay siya kailangan ko siya sa Aurora. Okay. Si praise the Lord. Kung yung ministry yun. Okay. Ito ka ba no? Brother RJ or brother? Kasi ako pala maka-witness kay BBM. Ba? Nagpapautingso sila sa West Philippine Sea lang. Kasunod tayo. Amen. The Christian and his mission. Okay? So teachers are called with a threefold purpose. Okay? Kita workers were also called teachers. Because we teach the Word of God to other people. Teach them to win them. I'm going to say, go ye therefore and teach all nations. Teach them to keep them. Teaching them to observe whatsoever I commanded you. Teach them to send them. Go ye therefore and teach all nations. Amen. Okay? So, katudlo kita sa mga tao, mauwiin sila kay Kristo, at katudlo kita agad magpabilin sila sa pag-alagad, katudlo kita agad nga ipadalatan sila sa field of endeavor. Amen? Amen. Kakundiin ka balagi na sa'in, tutuki ka. Tutuki. Pangamuyuhi, kosaki. Ihatag, ibuhos ang bilog ng pwersa sa sina na field of endeavor. And then,
Sa dalayo mo ng abungkal na duta, apoy na sa mga binhe, harvest will come. Harvest will come. Gusto niya sa book of James, behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and have long patience for it until receive the early and the latter rain. Amen. May harvest kita niya. Hindi pwede nga, hindi ikaw ang tanong ko, ikaw ang harvest. Kasi sa Bible, I planted, Apollos water, but God gave the increase. Okay? Na, anong litan, abi, may fellow kang ka-worker, kakadasig sa iyo. Okay? Ikaw yung medyo hinay ka. Alam mo, Lord, nagdagawang panangutaya ko, ito medyo may hinaan. Siguro totoo kita. Because may timeline, may time frame ang kada panangutaya. Posibilidad ng tuta na gina-udwod mo na gina-arado mo, hindi may 13. So, sige na. Patuloy sa mga buhay. Because they that sow in tears shall reap in joy. Okay? Until bata ako na sumino. Okay? I saw na daw aral ako sa campus ministry nila. Sino sa campus ministry ko? Okay? Dila ako in-training sa campus ministry. And many students who are now engineers, teachers, professionals came from the campus ministry. Grabe, brother, ang ginula ng time, effort, money, prayers, tears sa campus ministry kayo. Okay? So, kaway pumasalo mong mantol na. Okay? Tamong nila sa Domingo Lacson ang mga luluwaso. Okay? Bacolod City College is waiting. San Agustin is waiting. Okay? Sa ibang pagin ng mga schools, there is Bacolod. Ang Bacolod is the education hub of Negros Occidental. Pila ka universities ang RD. Pila ka state universities, state colleges ang RD. Okay? Pila ka mga high school ang RD. Now, there are 61 barangays in Bacolod. First Lord. And they're just waiting for us. They're just waiting for us. Ang kapisan lang ang kulang. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Great Commission is to teach and win the lost and to train the saved. There should be a balance between bringing people in, that is evangelism, and building people up, that is edification. We should not emphasize one to the exclusion of the other. Ginariterate ko na ang walang matapos ang nabigan. No? Okay? So that's why, kung na-notice ka mo, balanse. May evangelism kita sa GWAC, may MCME kita sa sunod. Yes. Diba? Balance. Okay? And this is the time of inventory. And tonight, inventaryohan mo. Did I give my best to where I was assigned? Magbutol may mula mas ginatag kong the best. Okay. Kaya you are accountable with that. A steward must be accountable. Kung sokton ka sa Ginoo, ginano mo ang imo panangabudayan. Sa gin-assign ka kada, what have you done? Okay? Nagligoy ka, magbuto ka na sa Ginoo. Because there's a judgment set of Christ. Itawag na Bema. Na dira awarding ceremony na. That is after the rapture. Amen. Dito na sa baba. The judgment set of Christ. Hallelujah. After sila marriage supper of the Lamb. Ay katahon sila mga pinalangga ng mga fellow workers of the vineyard. You will be richly rewarded. Ano na sila ni Pedro, Pastor James, niya, Lord, nagsunod kami sa iyo, biyaan na akong tanan. Negosyo, okay, ang priority namin, nagsunod kami sa iyo. Pamilya, pilang ako na. Ano maangkon ko sa lisuon sa ni Kristo. Nirebuke ni Jesus ang hireling spirit. That time, may hireling spirit, pero ano sa buwan kay Pedro. Yung Pedro wala ko sa tao na nagdiya sa kanya tanan,
kanagsunod sa ako. Kasi niya, hindi ko siya pagtagaan sa isa kagatos kapilo ng pagpakamaayo kag sa katapusan, kabuhi nga walay katapusan. Imagine, sino abi nga pribado, bisan pag-gobyerno, nga kumbuyahan nga makahatag, isa kagatos kapilo ng pagpakamaayo kag ang katapusan niya pa, kabuhi nga walay katapusan. Abi, sino nga employer, abi nga makahatag sila? That's why, yata nakabuhi mo. Sige mo. Give your life to Jesus. Kung may work ka, hindi mo bisa na panagamay, pagdalo ka. Because God wants progress. Okay? Hindi ko sa mga workplace ko sa Bagos, now, when I was assigned here, nagsugod ko yung supplier. And then we have now 4 churches. Ika-5 yung open ko this one. Somewhere na ako. Okay? Now, ito, diyan ko rin sa inyo. I will be concentrating in Bible school someday. I will not be pastoring anymore. Because my calling is in the academy in producing, multiplying workers. Okay? Ako na ang atong pagplastar ko ang morsya, bukan ang pasta. Pagplastar ko makulot, bukan ang pasta. Okay? Dito, Pastor Bernard, in-assign mo na sa bago. Ang Lupanda, ang San Enrique, ang pagkanto dito sa Sur, ang bilog na Negros Occidental, ang Oriental, the NIR, pagplastar, will go to Manila. Praise the Lord. And then, plastar ang Bible School. Then, Pastor James, at the age of 65 to 70, okay? We will be traveling evangelist. Lord, plastar ko na. Ako na ni Lord na kaya. In my own capacity. Amen, amen. Say praise the Lord. Praise the Lord. Gaan ko ka mo overview, Okay? At the age of 22, 23, mag-graduate ka. Pilang age ko mag-graduate ka? Sige na, 24. Okay? 24. Ano ka mo overview, mga pinalaga ng mga workers. 24. Pinagla? 22. Sige na, 22 to 24. Okay. Limutan 24 at most. 24, edad mo, mag-empleo ka. Edad mo 60, retire ka. 24, 60 minus 24, pila? Ganda? 36 years of your life, ipagamit mo sa iyong career. Pag-abot mo din, senior ka na, baton ka pensyon. Okay? The best years, 36 years of your life, dinatag mo sa employer mo nang mag-grano siya. Ikaw, pensionado. Diba? That's the reality of life. That's the reality. Okay. Total pastoral na naman ni Subong. Okay. Sa edad na 24, nagpastor ka. Nag-establish ka, pag-abot mo 60, nag-establish ka, sa lingkod na lang, 15 churches. Kung napisa ka naman. Okay? Sa isa lang na church, sa lingkod na may 100 people. Okay? Pila na lang? 1,500. You think 1,500, di mo ba ilan kanila? Gano'n naman. Oh. Just come to think of it. Ang 15 churches, di kung mayo ka lang magdala, mayo ka mag-manage. Okay? The best years, din pag-ako, din pa-enlarge mo sila. Okay? For 36 years, Pastor James. Okay? I-compare mo nga nagpang-empleo ka. Tingin ko, kung empleo ko, nagpabilin ko sa RMN, nagpabilin ako sa newspaper, pag-pandemic, sila na.
Pagpasalamat ko, before that happens, nag-resign ko. Nag-full time sa ministry. During pandemic time, wala ko ipabayaran sa Ginoo. Sige kung kaya akong wali. Sige kung kaya akong live stream. Nakasulat pa ko libro. Oh, hallelujah. Kag during pandemic time, Pastor John, nakamatang pakuluti sa bago, 3,000 square meters. For 1.5 M. Lord, paano? Di ko ito nagwa. Di ba kung ginhatag mong kabuhi mo sa ako? That's the reality of life in the ministry. That's why hindi ka mag-atras abante na ihatag ang kabuhi mo sa pananagudayan. Yes. Hindi ka magpagutman sa Ginoo. Hindi kayo magpati mga kapuran. Pagutman yung tao yung nagatrabaho. Siningon taga ka-delay na mag-is ang imo. Pero hindi ka magpabayaan. Amen. Thank you, Jesus. Say praise the Lord. Hindi ka magpabayaan. Nga makita sa Ginoo nga dumurday ang imo nga panangabugnayan, ang imo paghatag sa kabuhi, because you are called by God. Praise the Lord, hindi agad ka papabayaan. Believe you me, hindi ka papabayaan. Unang sister ko, sa unang salisay, naging resource. Naging pili, iya abroad, ang mga kumanahon, pinayaan niya amigo, ito nga worker na, ay, amigo yan, worker, subong yan, dako-dako sa simbahan, mga kautura. Atong abroad, nang masakiton, ay, kaya, sila yung, kung nagpabilin na kutaning, ako itong manahon, kutaning worker, pagtanaw, isa muna sa worker, ano na yung worker mo? Diyan ito sa simbahan. Asin Jesus. Dami pabunot. Kung maikli ang kumot, matutong kumalugtong. Kung ano lang anay ginhatag ni Lord, alam mo lang anay. Mas maayong mantinel sa magwanta. Siyempre sa Lord. Sa una, Pastor James, taking mulay sa ako, hikay mga kauturan. Siya nito simbahan, ang muni, kami rin tanawa, pagpuli ari sa abroad na, kung kwarta, may mga salakyan pa mga tarso. So, paglingat sa panahon mga kauturan, wow! Ano nagbalik sa drive sa tricycle? Puno ko sa panatihan. Ito sa paano mga kauturan, muna, you cannot underestimate a man used by God. Pero ang drive ka sa ministry, hindi mo na. Yes. Kalag ang drive na. Say praise the Lord. Our drive are souls to be saved. That's why we are called, hallelujah, not to be rich. We are called to save souls. Wala kasi faith doctrine, no? Okay, yata na siya. The teacher and the scriptural foundation of the call. Many Bible translations state those in spiritual leadership must be able to teach rather than apt to teach. Kita nila? They must possess the general ability to instruct and explain the doctrine. Are. Now, if you are called by God, kung na-define mo lang yung mga role, okay, spend time sharpening your tools. Okay? Sharpen your tools. Hallelujah. One of the principles of the art of leadership, okay? May-ari ko ding patiman. Okay? Okay. Don't lose your focus. Isulat ko na. Don't lose, L-O-S-E, your focus. Okay? Many people do not know that great achievers are people who have focused and concentrated on one thing for a long time. Okay? Pag sinabi ng focus,
counseling on, ang isa na word is concentration. Nakita ka mo sa magnifying lens. Ang magnifying lens, ibulan mo sa email, butagan mo sa papel, punta ako sa dalo, matingala ka na masunog yan. Mag-create sa fire. Because ang init sa kadlaw, decompress niya sa magnifying lens ka na, kag focus mo, the laser ang wire na. Manami sa isa ka worker, may focus sa isang proto. Hindi focus. Gaya-gayakos, magnitik-magnitikos, ikapon ang bulsa, focus. Kung nag-focus mo, pwede yung lubya mo, girlfriend mo, pag-inawo ko. Mahulog na sa focus. Okay. Concentration is the key to great achievement. Do you consider yourself a leader, a pastor, a worker? You must learn the art of concentration. Concentrate on your vision. Concentrate on your church. Concentrate on your work, and you will have great results. The power of concentration. Okay. One of the key principles in pastoral ministry. Say amen, amen? Concentrate. Okay? Kaya tanungan yung lahat mga nagagawa law, no? Nagagawa review sa bar. Alin sa aga na sa mga grabe na. Pwede sa accounting. Diba? Magbawa ka na ng CPA. Grabe na titira na. Ito may mga bagos mo. Kasi kaya na, no? Mga bagos mo mga theories, principles, may mga may mga kultural nga sa accounting lang. Hindi mo wala ka sa focus, sa concentration. Inamlang mo yung galap, utok mo. Nagawa din sa mga gulang. Galap, tama mo minsaron. Mga sawa o mga ministry ko. Ang focus mo na, Lord, kung nagkapakiligos ko ka, tingin ko man, build ko na yung church, nagawag ko mga asawa. Mga asawa ko na, ikaw mag-build sa church. Ano nagkataw ko ba? Amen. Say, praise the Lord, praise the Lord. Uy, ito kayo na yaw. Praise the Lord. Ang mga kaming ginoos na yung gabi. Okay. Focus ka. Okay. Concentrate ka. Bisan sa pagtuuntan, bisan sa studies na to. Okay? Nga may mga nagasuma cum laude, magna cum laude, nga may mga nag-reach na sa mga Latin honors because focus ka naman. Tuunan dito ng graduate. Yung mga kung sumang laude sa iyo, no? Sila, Miss, what's your secret in attaining sa Latin honor? Siya, focus na rin sa inyo pastor. Pinakatin sa ako magkailang sila niya parang hindi pastor, concentrate. Think what about love life? No time for love na pastor. Kaya gusto ko itagaan give ang akong parents na in my own little way, ang inyong ipangabundayan, ari balikan. Hallelujah. Amen, no? Kung nang ibalik niya, abi to pay, no? Say amen, amen, amen. Taho mga tuturan. Okay? Dari testimonies niya sa kapastor. Often, when I begin to pray, I switch off all phones. This helps me to concentrate on the Lord. When I was in the university, I had the opportunity to join several Christian groups. I decided to flow with a particular ministry. I realized that I could not divide my time amongst many Christian ministries on campus. By the time I left the university, a new group had been formed which exists up until today. When you concentrate on one thing, people will accuse you of being proud or unfriendly. They will say that you are inward-looking or anti-patriotic. They will say that you are antisocial. They take no notice of them. Concentrate on what you are doing. Wisdom is justified over children. Never forget that concentration brings growth and keeps you from strife. Right.
When Jesus went away, He left clear instructions about the church, what the church was supposed to do. Okay, Matthew 24:45 to 51. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made him ruler of his household, to give them meat in due season. Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Say, praise the Lord. Ulahan siya. Sister, can you please bruise that? 24:45 of Matthew, hasta sa 51. Kasi ini siya ang matutong kag maalam singa sulugoon kag iya gano naging sa iya nga ruler o kon madugdumala sa iya panimalay agon magatag sa kaladon sa nagakaigong nga tion bulahan yan tong ulipon, okay, nga sa nag-abot ang iya amo masakwan siya nga nagatrabaho. Arat yung mga ulipot na ginabantayan ng ilang lingkod sa inaamo. Okay? Kung magtulog, kung magligoy. Now, are we faithful and wise servant? Kung mag-abot ng Ginoo, timingan din nag-Bible study ka. Timingan din nag-Baptist ka. Timingan din nag-campus ministry ka. Timingan din gawali ka. O kung pag-abot sa Ginoo, timingan gid, ato ka, kaglubor tayo sa kalibutan. Amen? Okay. Muna lang murubaton sa muna sa tarap pagkakagusal sa simbahan. Obra inaloy, kaon binaboy. Bong katapong. Obra inaloy. Ang sabaw, pastor, pwede ka ibis ka kahal na. Kaya nagkapos baptiso, nagkadto kami ito kay Saning sa may proseng gidan sa kita tayo sa Heros na kung kanami sa paras. Terrible. Now, magkaring Ginoo, masapuan ka na nagtrabaho ka sa iyang ginarihan. Okay? Siyempre, sa una, may naka-join kami fellowship sa isa government organization. Ang ginobra sa senior pastor, ginapang kaya ng mga workers. Kung pastor, gano'n ka da? Kung pastor, ang di ko ka pag-witness ka, ginapang-monitor. Oo, pag-monitor yung mga workers sa Andres siya. Pag-akika na kasuna. Kung ano may masadi ka? Oo. Okay. Kaya pastor ka pangapi. Ay, taruso. May masadi to! Yung kasadyaman itong pastor. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Not long after his departure, the church had deviated into all sorts of things which are not instructed by Christ. In the name of good works and being socially acceptable, the church is dividing its attention into four main areas: health, education, relief services, and Christian teaching. It is no wonder that other religions are said to be growing at a faster rate than Christianity. If the church were to concentrate on their God-given goal, they would be called all sorts of names. Ano yung main goal to have? Go and preach the gospel to every creature. Church is not a SWD. Church is not a power lawyer. Kung duman mo sa una, kung nagkatato sa church, pastor, may mga problema kami legal. Pastor, pwede ko yung abogado, kanto kayo sa lawyer. Buti nga alam ko sa una. Buti nga alam ko ng bata ni pastor ng abogado, masakot ng kanto. Dahil sa iyo yung pastor mag-approach niya. Yung mag-isip ng payat, kasi hindi ko ipa-ispilan ng papayat, kung nasa hindi ko nga mag-pro bono na, lingko, ang ako niyo obra, mabuhali sa mga pulong sa Diyos. May balita.
sa DSWD. Ako. Pati ang marriage consultancy. Ang mga problema sa panimalay ito na lang. Tapos kung sa'yo mo, ka na fixer. Bayo lang kung fixer, pastor. Dala na disponer. Pastor, kung nagatas ang bata ko. Pastor, ay kami lumon. Alam mo ba, kung kami kaulat sa akon, nag-guys ko sa balat, wala dito yung mga kontraktor. Isa akong silver lang. Kung isang lahat, yung mga membro kita, abdi nila, ang pastor ko around na pagkat ko na sa pastor ang tanan, matugunan tanan. Ang pinagid ka, mga kauturan, ang pinagid ka sa limumot sa life ng pastor. So, yung mga yawa ko sila ng ginpang ukay na gindala, kag ikaw patabugon nila. Nagtiguhay sila yung satanas, ipatabog mo mga kauturan. Okay? Pero dapat ito mga workers, pastors, fellow workers. Okay? Ito mo naging ang tanan nga gadamog, hindi tagin sila pagkaligdan. You have the wisdom to minister to them. Okay? You cannot solve all your problems. Okay? And usually, ang problema sa tumulo ang relasyon niya sa Diyos. Kaya kung utod ang relasyon sa Ginoo, magkabuhol-buhol ang buhay nila. Usually, okay, ang relasyon nila sa Diyos. Because ang cross vertical na horizontal, because their vertical line, which is the relationship with God, and the horizontal line is the relationship with other neighbors. If this is broken, this is what's broken. Amen. Kamuran, mga kauturan, you must have the anointing for the Word of God. Kag makuha mo lang na by your personal consecration, study, deep saturation in the Word and in the Spirit. Ako pati ko, if you meet God in prayer, you will meet people in power. Ang unang prayer life again, ang personal prayer life again, develop ka. We must have once a week fasting. Kung may mo twice, mas maayo. Kung di ka 2 months busy, pili ka sa kadlaw, may fasting ka. Because you are dealing with spirits. And only the Spirit can address the problem in the Spirit. Okay? So, what I'm trying to share with you is the power of concentration. Hallelujah. A leader understands the essence of concentrating on one thing until he has achieved it. A leader can distinguish between relevant and irrelevant issues. I have realized that the faster I work, the more energy I have. Slow work makes you tired. I apply the principle of urgency and concentration to everything I do. I bring all my forces to bear until I conquer it. The more you suspend your projects for other things, the more depressed and unhappy and discouraged you will be. Labi, no? Hindi ka mag-deviate sa original mo na comment. Gano'n ginasahin ko din? Anong hindi na akong purpose na ginasahin ko din? Preach the gospel. Teach them. Nurture them. Palanggaan ang mga tao na gibutang sa idalo. Pag mo yung ibisitahi sila. Spend your time. Okay? Concentrate until makita mo. Okay? Kung mag-concentrate ka na basta mo, wala ka gana mamati sa mga kutso-kutsos na libot. Yes. Okay? Kung anong katabo sa apostolic world na yan, concentrate na yung bato. Okay?
maabot kami ilan ng mga problema. Amen, amen. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga pinalagda ko, mga workers, ang Pauline ta, first of all, siling pa ni Paul in the book of Philippians, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching for those things which are before, I press toward the mark with the prize of the high calling of God, which is in Christ Jesus. Philippians 3:13 to 14. Forgetting those things which are behind, reaching for those things which are before. Amen. Ang muna, kinangan may pananang awin ka, kag-focus sa iyong ramdam. Now, if you can remember in the story of Elisha, sa ginatakis na sa Syrian army, ang iyang tabata na si Gehazi, servant niya. Yung alas, may master, kagawa mo. Yung kinaliputan, kinasaliwa sa mga army sa Syrian. Yung Elisha, ano ba na? Hindi niya, huwag kagkabalo na ang nagapalibot sa ato, mas damo pa ang mga chariots of fire na nagapalibot. The Lord opened His eyes. Binuksan sa Ginoo ang mata ang servant Elisha. Kita niya ang mga chariots of fire na nagapalibot. Mas damo pa i-compare sa Syrian army. If we will apply that principle, sometimes workers ang makita talaga ang problema sa church. But your pastor, yung pangamoy, boxing mataya ay, mas dami pa yun ang solusyon sa problema. And the power within you is greater than the task before you. Yes. Yes. Say, praise the Lord. The power within us is greater than the task before us. You have the Holy Ghost. Amen, amen. The power of concentration. The power of focus. Okay? So, sa nabuksan ang mata sa servan, dito yan nakita. Mas damo pagili ang mga chariots of fire na nagapalibot more than the Syrian armies. Okay? Sister, have you brushed up a verse of the Bible in the book of I think Chronicles? Hallelujah. Grabe ito man do mga tuturan. I think Kings and Kings. Okay? The Lord opened His eyes. Okay? 6:17, 2 Kings 6:17. Okay? So kita sa 15. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said to him, Alas, my master, how shall we do? 16. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses, and chariots of fire round about Elisha. We need to open our spiritual eyes. Yes. Kaya kung isang focus tabi lain. Ang focus tabi, do kagamo, do katapos ang problema, do kamunay, kapigadoon, ala, pinawad tanan. Open your spiritual eyes. Yes. So that you can see clearly the vision of heaven. Amen, amen? So, ano mo yung sa nag-shout? Yan said, Lord, I pray thee, open his eyes. Okay. Balang tupad mo, open your eyes. Open your eyes.
young man. This is the old prophet Elisha, and the young man, ginatraining ini. And he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Okay? Manangari, diri mga kauturan, natingala siya na, nagadamitin ta na doabot ni Elisha, tarata nagiwaw, may espiya din. Hindi, wala di espiya. May Diyos na nagapagingambal kay Elisha. Kaya sige, lusobon na siya. Paglusob nila mga kauturan, ilibutan nila si Elisha. Libutan nila, nakabuktaw karon ang bata ni Elisha. Alas, the master! Siguro ka paris-paris mo. Yung punti kita mo na palibot sa ato yung mga karwahe, kag mga kangga, kag mga bayo, kag mga armada. Like Elisha, hindi. Mas damo sila niya nag-apin sa aton, sa ila. Din. Sige si Elisha, yung ginoomok sila ni Mataya. Ang Mataya pala mga kauturan, gabiyong. Nakita niya lang ang physical na Syrian army, wala niya makita ang spiritual na Lord's army. Sometimes, we have to see the other dimension of our spiritual life. Na makita talaga ng isang physical. We do not see the spiritual. Ang makita ba lang ng isa, Pastor James, ng mga workers ng isa, makita lang nila ang ministry, ang walamli, no? Pastor, wala ka once na media. Wala ito na yung pastor yung pang date-date ko tayo. Buksi doon at iyang mata ay. Pero kung lahi mo motibo mo sa ministry, i-expose ka isang ginoo. Yes, true. Kabay pang motibo ka, hindi ang kalawasan, kundi ang kaluwasan. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Ang magandang ginawa eh. Yes. To see the other dimension. Hallelujah. Hallelujah. Are you a leader? Are you a pastor? Are you a worker? Decide to concentrate on one thing at a time. Put away useless socializing, empty chatting, and excessive television watching, or Facebook browsing. Concentration will bring you great success. Amen. Paul did it, and so can you. This one thing I do, forgetting those things that are behind, and reaching forth those things that are before. Pananglitan kay edad ka sumo. Badil pila na edad mo? Wow, kapag yun edad, no? 5. Okay. 60 minus 25 pila? 35. Okay. How will you spend your 35 years remaining of your life depends on your focus. The rise and fall of your ministry depends on your focus and your concentration. Yes. Okay? In that particular span of time, how many churches will you build? Okay. Say praise the Lord. Praise the Lord. Gusto sa ay sa 50. Ilan na churches yung nakalin sa Cebu? 11. When he was in the former organization, we produced 5, and then siya ko nakaproduce 4, then 9 churches. Now, hindi David, Lord, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. 90 verse 12 sa Psalms.
teach us to number. Ano mo sa ingon? To divide wisely our days. How will you spend ang mga kaginang sumasumata for 36 years nga nagpang-impliyo ka sa private man, sa public man? What have you achieved? What have you accomplished in the kingdom of God? Okay? Pinanglan subong ka na daan, hindi na pag-usiki ang imot ninyo sa walang punos ng mga bagay. Be serious in your ministry. My dear beloved pastors and workers, let us be serious in our particular ministry. Okay? For 35 years ko there, sinasiling ko na. Okay? Ma-reach mo at the age of 60, madumduman mo nga ba ni Pastor Jerry. And then, it is hard and difficult to live with regrets. Yes. Pupunta, hindi mo mo isang bubig. Hindi mo mo isang bubig. Hindi mo na mabalik ang imo kahapon. Magkapupo ka lang na Pastor sa bato daw sana bukas pa ang kahapon. Madamo ko na istorya ng mga may edad na sa apostolik tapos na regrets nga ang focus ng ilang abi ang ilang kaugot sa pareho nila ng mga pastors, ang envy nila sa pareho nila ng mga pastors. Sila yan ang bilis ng taban. Ang iba na mga pastor na objects ng envy, angat na to yan. Kung baga nag-take off sa ground ang ilang parang budaya. Pero ang ilang mga kauturan niya ng mga sentiments ng personal vendetta, dala-dala na gyapon nga lain galing ilang focus. That's right. So it is hard, very hard to live with regrets. Ang mga kung di kagibutan sa Ginoo, fokusin ang palang-buha, paguswaga patin-aran until Jesus will come. The power of concentration. Amen, amen. Kung di sa abala sa sobrang mga bros-bros na sa Facebook, mahilan na sa ito. And you will suffer social anxiety na may aral sila wala ako. Comparison, i-compare mo yung magaling mo sila. Ay, mayo yung mga classmates ko yung muli. Inibal ko yung mga friends sa muli. And even some pastors. Okay. Ang ubraya, ipamatayan niya iba niya ng mga pastor. Kung ilang kabudayan, tatawag niya. So sa auding-day sa simbahan niya, di ka nagbakan. Oo. Pati ako, pastor, isyuhan niya pa. Hindi sa grupo, talaga, sa laing na grupo, gako na grupo. Kung sino na siya man, bago na kilala sa niya. Oo, isyuhan niya kami ng pastor nato, Rimas. Maruloko yan. Sino sa siya? I have never met him personally. Hindi ko, Lord, patawaran lang siya. Lord, pleading niya ministry. Nga makatalapang siya. Lord, open his eyes. Siyempre si Lord. Una na pinalaga ng mga batch ka mo, ng mga workers ko, your batchmates, mga nista ka mo. Pero who among you will stand tall and will produce some other ministries? It depends on your focus. It depends on your concentration. It depends on your prayers, your fasting, your dedication, your consecration, and your concentration. Say amen. Amen. Oh, hallelujah. So tonight, hallelujah. Let this word sink deeper into your hearts. Beloved brethren, allow the Lord to deal with you
Ang balangin ng Lord, open my eyes. If I cannot see things apart of, Lord, open the channels of my understanding. Open my spiritual eyes. Open, O Lord, so that I can see clearly. Because without vision, the people perish. You must have the vision. Because it is already embedded, His niya, your sons and your daughters shall prophesy. Young men will see vision. You are the young men this evening. Kung wala ka pala nanawo, mapukan ka sa wala ka. Magutan mo kung brother, what will I be 5 years from now? What will I be 10 years from now? Ask yourself that question. And work on it. Don't be a wishy-washy kind of worker. Okay? Hindi ka mag-wishy-washy. Hindi ka mag-laptang ng pangunauna mo, laptang yung mga pananaw. Okay? Focus. Muna target ko ginawa mo sa sinatuloy. Next year, Lord, this is my target. Lord, another year, this is my target. And then, makita mo kung galingon mo, Lord, grabe. Kung na nagaligin mo. And Lord, hey, I have not yet arrived. Lord, I am still. I press toward the mark. Okay? I press toward the mark of the high calling of God. Don't you know that ministry is the highest calling? To work in the government, to work in the private sector is not the highest calling, but ministry is the highest calling. Walang iba na handlok, Pastor James, mag-full time. Basta hindi spilang pataan mo, basta hindi kami kakaon, hindi ko kilawan. Huwag kapag to, step forward. Yeah, kung bravo pastor, ka-ministry mo, hindi ko makilawan ang kagamanan sa Diyos, kundi ka mag-step into the deeper experience with God. Kung ang isa katiil ni Peter, anak pa sa bangka, hindi pa siya kalaka sa tubig. Yes. Pero palusa ang tiil mo sa bangka na maglaka sa tubig. Dira mo matistingan kung makalaka niya. Magkilawan mo ang Diyos na provider if all your resources will be cut off. Pero kung may nasaligan ka pa, you cannot experience the great move of God. Ibutan ka din sa Ginoo sa point of no return. The point of no return. Yes. Ang Israel, na-experience sila. Ginbutan sila sa Ginoo sa Red Sea, sa bibigin sa Red Sea. Ari sila, buke, diri, disyerto, ang chariots ni Pharaoh, ari bye-bye. They are on the point of no return. Ba sila lisuan? Kung diri sila, patay man sila. Kaya buke ka din. Kung diri disyerto, patay man sila. Kung diri at tumamo nila, armies of Pharaoh, Egypt. Kung diri, lumos man sila tanan. At because of that, hallelujah, inbutan sila sa Ginoo sa point of no return. That they will only depend on God. May kinadipindihan na pangaiman, hindi pa nakahulan ang kamot sa Diyos. But if all the resources will be cut off, there you will experience the true power of God. Yes. May nag-resign for my job. Resign ba? Resign ba? Ministry ka. Sanay ka lang sa sawa mo. Grabe mo na ko lang sa lagot ko. Even my in-laws. Ano saan pa sa ko? Ministry siya. Because they never experienced what I've experienced. They never heard what I've heard in the call of God. Yes. Usually, the calling of God is not popular. Amen. Amen. Tinawin mo na ko.
Rokon, into ka lang sa ministry. Muna, may isa ka workers ang once a week ka lang nakatuan, ang panangudayan, hindi na mag-rock. At unless tiniran mo kayo, tunugan mo kita. Tira ka maintindihan. Kung pala may Diyos kayo, hindi nagpakikukul sa iyo ko na. Amen. These are all the product of years of experience and principles in the ministry. Be sure that you're following God. Kaya pinapabudlay kung na-assign ka na sa panapabudlayan, kag dito ng sabuan, wala po galing-uling sa Diyos. And you will go back to your base. That's a very, very, hallelujah, worst scenario kind of experience. Dahil nakabukas. In-assign siya for 3 years. Balik siya sa home church niya. Eh, pastor, wala ko galing itawag sa iyo. Delikado. Oh, hallelujah. So now, as we worship the Lord, let's ask the Lord, open my spiritual eyes so that I can see clearly. Allow me to focus on the things that you allow me to see in the early days of my calling. Lord, tonight, open my eyes, O Lord. My spiritual eyes, O Lord, so that I can see clearly, O God. And your voice can I be heard clear as wisdom. Hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah. Tonight, Lord, hallelujah, Jesus. Open the channels of my understanding. Open the eyes of my faith, O Lord. Hallelujah. So that I can see the chariots of fire instead of looking to the chariots of steel. Oh God, hallelujah. Come on, come on. Come on, give a cry out to the Lord. More cry to the Lord. Oh God, oh God. Allow me to see things, oh God. Forgetting those things which are behind. And reaching toward those things which are below. I press toward the mark, the high calling of God, which is in Christ Jesus. Come on, workers, more. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Jesus. Shall we all stand tonight? Come on, let's worship. Circumstances. Lord,
hearts, our lives, and our future. God has used Pastor Jerry tonight to set our hearts and minds focused on the Lord. Madugay, manawig na ng mga tinion, inuwid, mga kulturan, nga kung lubos na ito, hindi focus ang aton ministry, nga ito na nauna, palatsagod sa ministry. God could have done much more things, more lives, more ministries. God tonight is sending us towards that vision and that calling, telling us as what He already said in the book of Hebrews, to run this race. Kag ato na hukasan ang aton kaugalingon sang sala kag kabugaton nga wala ka pahinay sa aton. Lay aside every sin, every weight, and the sin that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Church, tutukan naton ang aton ministry. Muni mensahe si Ginoo sa aton sa ginagawa. Let us run looking unto Jesus, concentrating, focusing on Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Knowing hindi kita mapabayaan sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Let's have the faith, mga buturan, sa pulong sa aton Ginoo, samtang nag-aalagan kita sa iya, nagahimo kita sa iyang bulaton, He will take care of us. Hallelujah. More than that, mga buturan, hindi lang sa mabutang kailangan natin sa aton kabuhi. More than all that, ang kaluwasan sa aton kanak. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, we say, so we give the Lord a hand of praise. Lord, in the name of Jesus, Lord, we give you. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Jelly. Hallelujah. For allowing the Lord to use you tonight. Ginoo naghahatag sa dugal ng mga pagbukas. Kaangay kay ni Hasing mga buturan, ni Isay. Nabuksan ang aton mga spiritual eyes. Do you believe that? Nagatulong lang mo nga ang Ginoo nagbukas sa aton spiritual eyes. May mga mata kita pero hindi natin makita. Isa na mga turan ng mga spiritual things. Mga gusto sa Ginoo nga makita natin because we are being distracted by so many things sa sining kalibutan sa aton kabuhi kag sa aton man mga panananan. But thanks be to God, hallelujah, na siya nagbukas sa aton spiritual eyes. Nakita natin na mas dalagko mga buturan na ginaaman sa Diyos sa aton. Mas dako ang gahunga rin na sa aton mga buturan. Greater is He that is in me than he that is in the world. Kag nang Ginoo mga buturan na ginatigan na nga labing dako maayo mga buturan sa ginaopresyar sa kalibutan. Amen. 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 Kag kaaway mga buturan pa dahil nagasaplag sila sa aton, but hindi kita magkadlok, hindi kita mag-worry mga buturan, hindi kita mga lag-ag. Kaya ang Ginoo mga buturan, may mga chariots of fire na nga natigan na mga buturan. More than sa kung ano na ating muhan sa kaaway mga buturan kaya ginapagin sa kaaway sa atin. Focus kita sa ministry, amen? Amen. Focus kita mga sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya kita na kay balo mga buturan. God has already taken care of everything. Basta harapan kita. Hindi kita madula sa dalanon. Hindi kita madula mga buturan sa pag-alagad sa iyo. Nagalapit na pagbalik sa katulad.
kabaytanan kita masakwan, ngara di nagalagan sa iyo. Glory be to God, glory be to Jesus. Mag-ako kita sa Ginoo sa pagpasalamat nila sa Ginoo kag ako na ng pangabayon, Pastor Alan Lester, no, to lead us in our closing prayer. So for the last time as we lift our hands to the Lord, hallelujah. God, we thank you so much, Lord, for your sweet visitation, Lord, for us tonight. Thank you for your sweet presence, God. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa mga bulong, Lord God, katag sa kasanan sa amon sa mga gabi. Salamat, Ginoo, sa pag-enlighten sa amon. Salamat, Lord God, sa pagbukas sa amon spiritual eyes, Lord God. Lord, many times in our lives, in our ministry, Lord, we have lifted, Lord God, sa mga pipilang mga butang, Lord God, na distract sa amon, Ginoo. But Lord, tonight, you have redirected our paths, Lord. You have brought us back, Lord God, to the right path, Lord God. You have brought us back, Lord God, sa focus, Lord God. Ginoo, salamat, Ginoo, sa itong mga pulong, sa pagtutulong, Lord God, sa mga pulong, Lord God. Lord, truly, Lord, it has enlightened us, it has encouraged us, Lord God, to pursue your ministry more than anything else, Lord. To pursue, Lord God, your calling, Lord God, sa among kabuhi. Lord God, help us, Lord God, sa pag-pursue namin Ginoo, Lord God, sa pagbuhat namin sa Ginoo, Lord. Kamalo kami, naghamok pag Ginoo sa mga butang, Lord God, i-offer sa kalibutan. Daw pag Ginoo, mga butang, Lord God, i-offer sa kaaway sa amon. Don't try to distract us once again. But Lord God, we pray, Lord, cover us with your blood, Lord Jesus. Help us, Lord, to see, Lord, the things that are yours and the things that are not yours, Lord God. And Lord God, we pray, Lord, continue to take away, Lord God, everything that's not yours in our lives, Lord God. Continue to purify us. Continue to consecrate and sanctify our lives, Lord God. Hallelujah. Lord, continue to use us mightily for your glory, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa paggamit ni Pastor Jerry, Lord. And we thank you for using him, Lord God. Ginoo, pag-enlighten sa amon sa mga gabi, Lord. Continue to bless him. Also, Lord God, we pray for him as a church, Lord. Continue to use him mightily, Lord God, for many people. Ginoo, na pagkagamitan mo yung kabuhin, Lord God. Lord, maging blessing, maging sa Ginoo, sa madamo ng mga workers, Lord. Madamo, Ginoo, ng mga aspirants, Lord God, sa ministry, Lord. Use him mightily, Lord God, for your glory and for your honor, Lord Jesus. We bless you tonight, Lord God. Continue to bless also, Lord God, Pastor James and all the pastors who are here, Lord God. Continue to use us, Lord God, for your vineyard, for the advancement of your kingdom. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say, thank you, Pastor Jenny. Thank you, Pastor Jerry. We dismiss you tonight. Shake hands with one another. God bless you. First lady. So,
Ano ba?